Wala pa rin pong sagot kung paano makakaboto ng kinatawan nilang kongresista ang mga residente ng mga tinatawag na Embo Barangay. Ang diskusyon sana tungkol dyan sa Senado ay nauwi po sa sagutan ng dalawang senador sa sesyon. Saksi, si Mav Gonzalez. Pumagitna na ang mga kapwa-senador at Senate Sergeant-at-Arms pero hindi nagpaawat sina Senador Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri nang magsabog sa sesyon ng Senado kagabi. Sindak ka na sindak dito eh. Wala akong pakialam sa pumoto dun eh. Sinabi mo yun. Interes mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-impiti ano mo kami? Sabi ko sa'yo, sabi ko Karen, baka pwede pakiusap. This is too important. Nagsimula ang pagtatalo ng hilingin ni Cayetano na talakayin sa sesyon ang akda niyang Senate Concurrent Resolution No. 23. Nakasaad doon na wala pang batas na nagtatakda kung saang congressional district na bibilang ang mga enlisted men's barrio o EMBO, mga barangay na dating sakop ng Makati City pero nalipat sa Taguig batay sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022. Kaya sa election 2025, ayon sa COMELEC, walang maibobotong kinatawan sa Kongreso ang mahigit 200,000 rehistradong botante sa mga EMBO. Iminumungkahi ng resolusyon kung saan distrito isasama ang bawat EMBO barangay dahil urgent daw ang sitwasyon at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero kwenestyon ni Zubiri ang pagtalakay nito. This was not in the daily agenda, and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 EMBO barangays. However, Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati, and I do not know, does this have any implication to Senator Binay's I can state representation? for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore. Because all of these barangays are now under Taguig, being administered by Taguig, and the problem is they'll not be able to vote for any... Can I ask for just a 1-minute suspension, Mr. Colin? 1-minute suspension lang, Mr. Dito na nagsigawan ng dalawa. Pagbalik ng sesyon, kalmado na sila. It didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. Okay, ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. We did give due courtesy to Senator Nancy, even if this involves barangays that are no longer part of Makati, but because the chair thought it used to belong to Makati, we cleared it with her. The response was, she can confirm or deny the same tomorrow. It has nothing to do with Makati because it has everything to do with Taguig. 1998 ko pa kasama si Senate President Zubiri. So siguro we're entitled one heated argument, which is tonight. Sa huli, nagbati at nagyakapan ng dalawang senador. Inadopt na rin ng Senado ang resolusyon na hindi naman isang batas kundi naghahayag lamang ng sentimiento ng mga senador. Kanina, nagbiro si Zubiri ng madaanan si Senador Nancy Pinay. Sabi ni Zubiri, miscommunication lang ito na naiwasan sana kung may konsultasyon sa mga senador. Yung in-explain naman niya, it's just a mere request of Congress, then okay. We already agreed that what happened. We already agreed that I think we shouldn't let our emotions run wild. Tumanggi ng magkomento sa issue si Cayetano. Ang sentimiento ng ilang residente sa mga EMBO, malutas sana ang issue ng pagboto para sa kanilang representasyon sa Kamara. Parang ang pangit naman. Anong pangit mo? Na hindi kami pwedeng hindi kami pwedeng pumunta ng congressman. Nasanayan naman natin na tuwing butuhan may congressman. First time namin na imbo pala walang congressman. Ang COMELEC maghihintay raw muna sa pasyarito ng Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Isang crucial personality ang kinumpirma sa executive session ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na iniuugnay sa operasyon ng illegal na pogo. Handa naman daw humarap sa Senado si dating PNP Chief Benamin Acorda Jr. Saksi, si June Veneracion. May napala naman daw sa ilang minutong executive session kahapon ng mga senador kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Hindi ko kaya yung decision na ginagawa. But I'm not at liberty to share with you. Hindi ko pa masyadong na-digest lahat. Pero kung she is the least guilty, kung nag-lie siya before, meron siyang rason. Importante icebreaker to. No? Ang importante siguro, mapalagay muna si Alice. Ako tingin ko may mga mastermind talaga sa likod. No? Yung ganito kalaking operation, importante lang sabihin niya sana kung sino. Pero ang chairperson ng Committee on Women and Children,
na si Senadora Risa Ontiveros hindi masyadong satisfied. Pero There was one crucial personality confirmed by Guo Huaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. dahil confidential ang ganyang sesyon, hindi na idinetalye ng Senadora kung anong tsorya ito o kung sino ang personalidad ang kinumpirma. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang executive session. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at iba pang PNP official. Kaugnay ng larawan nila kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa Pogo. We deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. General Acorda gave us the assurance, members of the Council of Chiefs, na wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung Chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, pinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si General Villanueva. Wala pa raw natatanggap na imbitasyon mula sa Senado si Acorda, pero handa raw siyang humarap dito. Aminado siyang nasaktan sa lumutang na larawan. Talagang masakit because for 37 years I tried to keep my records clean, pero just for one picture or many pictures and with so many innuendos, nasira agad. Pero kasama na yan sa serbisyo. Git ni Acorda, hindi siya kailanman nasangkot sa operasyon ng iligal na Pogo at iba bang iligal na transaksyon. Siya pangaraw ang nagutos na i-raid ang Pogo sa Bamban Tarlac noong Marso. I never tolerated or transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nagpag-transact sa illegal. Ang PAGCOR official na si retired Brigadier General Raul Villanueva ang nagsabi nitong September 17 na may unverified intel report na isang ex-PNP chief ang tumulong kay Go at nasa payola pa niya umano. Sa muli niyang pagharap sa Senado kahapon, humingi siya ng paumanhin sa mga dating PNP chief na naapektuhan ng kanyang sinabi. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Guo, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Kasamang tumakaso ni Alice ang sinasabing kapatid niya na si Sheila na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Bureau of Immigration, inilipat siya roon dahil sa security concerns. Nasa kustodiya naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Tony Yang, kapatid ni dating Economic Advisor Michael Yang. Pinag-aaralan ng NBI at ng mga prosecutor na magsampa ng reklamong falsification and use of alias sa kanya. Para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ng mga kasong kriminal. Inamin kahapon ni Yang na Chinese national siya, pero tinulungan daw siya ng kanyang lolo para makakuha ng birth certificate na inisyu sa Pilipinas. Iniimbestigahan daw ng iba't ibang ahensya ang posibleng kaugnayan ni Yang sa mga Pogo. Titinan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? Yung warehouse, yung possible Pogo, para tingnan kung anong mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya. No? Mayroong deportation case sa Bureau of Immigration si Yang dahil sa misrepresentation at undesirability. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Isiniwalat ng isang dating Undersecretary ng Department of Education ang natanggap umano niyang sobre buwan-buwan na galing umano kay Vice President at Noy Education Secretary Sara Duterte. Sagot naman ng Bise nang solicit umano ang dating Undersecretary gamit ang kanyang pangalan. Saksi, si Oscar Oida. Sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang head of the procurement entity ng Department of Education o DepEd, buwan-buwan umano nakakatanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Madalas daw nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sunshine M. Paharda. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? Ayon kay Mercado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope noong nanunungkulan pa siya sa DepEd. Nang magretiro na, I sought some advice and they just advised me to donate it to a
a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Mercado na noong October 2023, sinabihan daw siya ni Attorney Reynold Monsayac na dating Assistant Secretary ng DepEd for Procurement tungkol sa isang bidding. He suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Kasunod umano nito, ipinatawag na raw siya ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Zulaika Lopez at pinagbibitiw na siya sa kanyang katungkulan. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the real reason behind the push to relieve me of my office. Sasang-ayon po ba kayo if I would say na yung pagtanggi nyo kay Attorney Reynold Monsayac na pag-usapan na lang yung 2022 Continuing Fund ang dahilan kung bakit kayo pinagre-resign ni Attorney Zulueta? That's very speculative, ma'am. From your point of view, ma'am, it can be right, it can be wrong, but from your point of view, it could be. Pinabulaan na naman ni Attorney Monsayac ang pahayag ni Mercado. Wala akong dahilan o interes o inklinasyon na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi na aabot yan sa December 2023. So, mag-decide na kayo kung ire-rebid nyo yan. Kasi kung ire-rebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo, mayu-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Sa isang press conference kanina, sinabi ni VP Sara Duterte na kaya daw pinagbitiw si Mercado ay dahil sa issue ng trust and confidence. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. Inilabas ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Bagay naman na sinagot ni Mercado sa hearing. So we made a presentation to almost all the corporations. And then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed. I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito-turn over sa DepEd. So I feel very sad that up until now, the BP has not been appraised as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang komite na ito raw ay isang political exercise o atake sa isang individual. Klinaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Hinihingan namin ng reaksyon dito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.